Bagyong Tino na nasa loob na ng Philippine Area of Responsibility, isa na itong nasa severe tropical storm sa kanyang 1-minute average. Samantalang si 99W halos dissipated na po ito. At ang confidence na babaybayin ang buong Visayas, mas pataas na. Pinaghahanda ang buong Visayas dahil posible pa itong umabot sa Category 1 Typhoon sa darating na November 4. At karagdagang ensemble gamit ang artificial intelligence na sa Pimu Weather Tropical Cyclone Sector na rin. Samantala, shear line patuloy pa rin magpapaulan sa ilang bahagi ng extreme North Luzon at ilang bahagi naman ng bansa o nalalabi naman sa katamtaman muna na may parte tumusilikaudi ang iiral. Sa loob ng 48 hours, unti-unti nang magiging masungkit ang panahon sa buong Eastern Visayas at Mindanao. Pinaghahanda. Hello, magandang tanghali na po mga folks. Welcome po muli sa ating daily weather bulletin at analysis para sa araw o ikalawang araw na ng November 2025. Ang oras ng voice print natin ngayong tanghali dahil nasa labas po ang inyong lingkod. Alam niyo na po kung nasaan dahil araw pa rin ng undas natin. Oras ay alas 12:03 na ng tanghaling tapat. Bagamat katamtaman at maaraw mostly ngayon sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayon, pero within 48 hours ang mga kababayan natin sa Eastern Visayas, kasama na rin ang ilang bahagi ng Southeastern Luzon, Eastern Visayas at Mindanao sa silangan ay medyo mag-ready-ready na po dahil within 48 hours po, unti-unti magiging masungit na naman ang panahon ninyo. Since 2 days ago, diniscuss na po natin na mula ngayong araw ay tataas na po unti-unti ang tropical cyclone strike probability dyan sa buong bahagi nga po ng Eastern Visayas. Asahan natin tataas na yun sa 30 to 40% hanggang 50% sa loob ng 48 oras. Dahil nga po sa paglapit nga po na mabilis ang almost intensification o mabilis ang pag-intensify ngayon ni Tino na nasa loob na nga po ng Philippine Area of Responsibility. Ayun, nasa severe tropical storm na po siya. Sa kanyang 1-minute average po yan na. So, ibig sabihin lamang yan, ang 10-minute average niya nananatiling tropical storm pa rin. Ha? Kaya, tingnan nyo po palagi ang difference ng maximum sustained wind in 1 minute at 10 minute para hindi po tayo malilito mga folks. Kasi nagkakaroon ng debate yung mga ibang mga followers dahil po dyan. So para hindi po magkaroon ng pagtatalo, always tingnan nyo po, kung titingnan nyo po aking webpage at sa aking tropical cyclone sector, ay asahan nyo po nasa 1-minute average po yan. Ngayon, para malaman nyo po kung nasa 10-minute average, dito po kayo titingin palagi. Yan, dito sa pinaka-main ng aking dashboard ng tropical cyclone sector. Dahil dito, makikita nyo kaagad ang 1 minute at 10-minute average. Yan po ang titingnan nyo palagi para makuha nyo po yung comparison ng pinagkaiba ng category. Kasi makikita nyo po dito sa 1-minute average, nasa severe tropical storm na siya. Pero sa 10-minute average, nasa tropical storm category lamang siya. Well, obvious naman po kung bakit tropical storm category. Hindi pa siya umaabot sa threshold ng pagiging severe tropical storm. Kaya magkaiba talaga yan. Kaya pagka may nagsasabi na bakit sa Joint Typhoon Weather Center nasa severe tropical storm na o kaya typhoon category na, bakit kay Pag-asa nasa tropical storm pa lang? Kasi nga po ang ginagamit natin ay 10-minute average. Always keep in mind po yan palagi mga folks. 10-minute average po ang ginagamit ni Pag-asa at ni Japan Meteorological Agency. At kapag nauuna po na nagtataas si Pag-asa at Japan Meteorological Agency, ibig sabihin po umiiral po ang ahead of 8-hour period. Ibig sabihin ahead po kasi tayo ng 8 oras. Sa Joint Typhoon Weather Center, Universal Time Coordinates po ang kanilang ginagamit. Kaya wag po tayong malilito kung bakit minsan ahead si Pag-asa, minsan hindi naman ahead si Pag-asa o Japan Meteorological Agency. Base yan sa oras, yung palo ng oras. Ang oras sa Japan is
1 hour ahead po ang oras niyan sa Pilipinas. Halimbawa, ang oras natin ngayon alas 12. Sa Japan, 1 o'clock na yan ng hapon sa oras nila sa Japan. Kaya kung nag-iiba-iba man ang lumalabas na reading ng mga tropical cyclone, normal po yan dahil nagbavari yan sa takbo rin ng oras. Hindi lamang sa average ng maximum sustained wind ha, para hindi nalilito. Kasi may nagtatanong na naman sa akin na bakit iba-iba daw ang lumalabas na data namin. Well, yun nga po. Kung babalikan nyo po, actually, 6 na taon ko na pong paulit-ulit pinapaliwanag yan eh. Yung tinatawag natin na standard variation conversion ng 1 minute, 10 minutes, saka yung standard variation conversion during hours, yung ahead of time. Magkaiba po kasi mga oras natin, ibang oras sa Japan, isang oras po ang lamang ng Japan sa Pilipinas, at tayo naman sa Pilipinas, 8 oras naman ang ahead natin sa Joint Typhoon Weather Center o sa ibang bansa po. Kasi universal time coordinates po ang ginagamit nila. Kaya kung tutuusin nga po, dapat ang buong mundo dapat gumagamit tayo ng universal time coordinate na lamang imbis na yung ginagamit natin yung oras natin sa Pilipinas. Kapag tayo ay nag-predict ng tropical cyclone o even earthquakes, para kapag ang ibang bansa ang tumitingin, alam nila kaagad o yung magiging standard universal ng magiging oras. Pare-pareho. Kaya lang kasi ay hindi po nangyayari yun. Iba-iba talaga ang ginagamit na oras. Hindi naman natin makukonvince dahil mga official weather agencies yan, kung ano yung kanilang desisyon na gagamiting oras, yun po ang masusunod. Ang mangyayari nga lang, magkakaroon talaga na minsan na kalituhan dahil na rin sa iba-iba ang mga oras natin around the globe. So, maintindihan sana ninyo yan mga folks. Mula sa lagay ng panahon natin, dahil nga po sa maaraw at katamtamang panahon sa atin sa Metro Manila, pero umiiral pa rin ang gloomy at maulap na panahon sa silangang parte ng bansa, asahan pa rin ang mga kalat-kalat na pag-ulan, lalo na dyan sa silangan pa rin ng Northern Luzon o Extreme Northern Luzon dahil pa rin sa umiiral na shear line. So, take note yan palagi ha. So, magdala po ng payong dahil umaaraw ngayon sa Metro Manila ha at ilang karatig Southern Luzon. Pero asahan sa bandang hapon po ay magiging gloomy na naman at may mga isolated case of rain showers dahil sa tuloy-tuloy muna na easterlies habang lumalapit pa lamang itong Sitino dito sa eastern sections ng ating bansa. Samantala sa ating thunderstorm advisory nakataas, ayon sa data PD Pag-asa, ang Visayas area will expected na po natin yan, lalo na sa silangang bahagi nito ha. So buong Samar region na po yan, Leyte, asahan po ang localized thunderstorm sa hapon, Southern Leyte, Northern Leyte, Northern Samar at Southern part ng Samar, Southeastern part nito, kabilang na ang Guian. Sa Central Visayas naman ang Cebu, Bohol, yan, Negros Region at hanggang kaluran nito ng bandang Panay Island po. Asahan ang localized thunderstorms sa buong Visayas area. Yan, puro Visayas po ang nakataas dyan. Sa current conditions, overcasting gloomy tayo, haze at mostly cloudy pa rin humiral at kitang-kita naman sa live CCTV snapshots natin. Mapapansin nyo po, umaaraw pero magiging gloomy at overcast ang paligid namin dito sa amin sa Caloocan. So, expected dyan mga folks. Sa labas sa picture na itala na kay weather station, kaninang 4:47 AM, nakapagtala kami ng lowest of 25.8 degrees Celsius. Kahapon, kaninang madaling araw yan ng 4:47 AM. Kahapon, highest air temperature sa amin, umabot ng 32.6 degrees Celsius na highest air temperature within past 24 hours kahapon. Naitala ito kahapon ng hapon at 3:12 PM. So, medyo maalinsangan, asahan ang mataas na heat index. Pumalo kami ng 45.2 degrees Celsius since kahapon. So, sa forecast natin na magiging heat index, kung double check po natin, as of 11:58 AM, so eksakto 12 PM, ngayong tanghali, nasa 42.7 degrees Celsius na kagad ang aming heat danger. Kaya kahit na tanghali na tayo nagre-report, ang lumalabas naman sa aking webpage, palaging latest ang mga lumalabas na data. So, sa 12-hour forecast natin ay 42 degrees Celsius. So, magkapareho naman sa ECMWF, extreme caution to danger. Yan, 42 degrees Celsius po dahil mataas ang inaasang heat index. Dito sa akin sa weather station, 71% po. So, medyo moderate at mataas pa rin yan maituturi. Sa maghapon, agad-agad ding bababa dahil sa hapon ay magiging overcasting gloomy na tayo. So, makikita dito ay may mga inaasahan o di inaasahang localized thunderstorms.
So silipin natin sa ibang bahagi naman ng bansa, lalo na sa may bandang kanluran na kung saan medyo maalinsangan kayo dyan. So medyo maalinsangan muna ang mga dumadalo pa rin na mga kababayan natin dyan sa mga kanya-kanyang mga mahal sa buhay na nayumao na. Dito sa Ilocos Norte, nasa 41 degrees Celsius po ang inyong extreme quotient na heat index. Pero aabot pa raw yan ng 42 degrees Celsius mamayang alauna hanggang alas 2 ng hapon. So medyo katamtaman. Bagamat dito sa Tuguegarao, medyo inuulan kayo ngayon dyan. May mga maulap na papawirin dahil sa shear line, mababa lamang ang inyong heat index. Expected dyan. Sa Surigao naman, Santiago, Isabela, ay mababa ang inyong heat index ngayon. Sa 32 degrees Celsius quotient, so medyo manageable at mababa ang heat index naman dahil malamang gloomy o maulap ang inyong panahon at may mga inaasahang isolated rain showers. Double check natin sa Dagupan ay mataas ang inyong heat index dyan. So, ibig sabihin kayo po ang may maalinsangan na panahon. Ang heat index forecast 43 degrees Celsius at papalo ito ng 45 degrees Celsius mamayang alauna. Ngayong alauna na po na darating at alas 2 ng hapon. Sa Tarlac City naman, Central Luzon, mataas din ang inyong heat index although manageable ng konti, 40 degrees Celsius at aabot ito ng 42 degrees Celsius ngayong alauna ng hapon po at medyo bababa din kagad dahil medyo overcast tayo nga dyan hanggang Metro Manila. Sa Batangas naman ay nasa mataas din, medyo manageable pero mataas na ang heat index sa inyo, 41 degrees Celsius which is mataas na sa inyo yan ngayong araw. Although manageable pero maaasahan pa rin ang hot humid na panahon yan kaya huwag masyadong magbibilad din at uminom ng tubig dahil hot humid at maalinsangan. Malakit-lakit po ang ating alinsangan yan. Sa bandang San Jose Occidental Mindoro, medyo manageable din ang inyong heat index. Pinakamataas na ang 39 degrees Celsius. At sa Palawan naman sa Puerto Princesa, medyo maulap at inuulan din kayo dyan. Although mataas, 40 degrees Celsius po ang inyong heat index hanggang mamayang alauna ng hapon, mamayang konti. Sa bahagi naman ng Central Visayas sa Cebu, asahan na medyo katamtaman ang inyong panahon, kaya ang heat index sa inyo, pinakamataas na ang 39 degrees Celsius po. So, asahan ang kalat-kalat na pag-ulan malamang dyan dahil nakataas po yung forecast sa inyo. Lalo na sa eastern section, sa attention po sa mga kababayan natin sa silangan ng Visayas, maghanda-handa na po kayo ngayon pa lamang. Pagkatapos nyo yung bumisita sa inyong mga yumao sa buhay na pamilya o kamag-anak, ay i-ready na po natin ang mga sarili dahil sa loob ng 48 oras, unti-unti nang susungit ang panahon ninyo dyan sa eastern section ng Visayas Kaya bababa na ng husto ang inyong heat index dyan. Kaya wala tayong magiging komento sa may bandang Cebu ngayon. At sa may bandang Mindanao naman ay bunsod naman ng medyo manipis na sa pestrap. Medyo nagiging maulap din kayo dyan, very gloomy at may mga inaasang kalat-kalat na pag-ulan. Kaya mabababa ang inyong heat index sa Mindanao. So usually, ang bandang Central Luzon siguro at kanluran ng Northern Luzon ang medyo mataas na temperatura lalo na sa baba ng Dagupan, iwasan po masyadong magbibilad sa tinding sikat ng araw dyan at hot humid ang panahon. Samantala sa PA 6 past 24 hours naman, kung titingnan natin, nangungunang Subic Bay sa may pinaka-highest air temperature na pumalo ng 33.5 degrees Celsius. So sa amin sa Caloocan, halos pumapangalawa lang kami o halos kapantay lamang ng Subic Bay na 33.6. Dito kasi is 33.5. So halos dikit lang kami ng Subic na may pinakamataas na air temperature. Sa lowest temperature ay bahagyang bumaba ng konti pero natiling almost stationary sa 17.8 degrees Celsius ang lowest temperature dyan sa Benguet o Baguio. At sa Inulo naman ang Tayabas, Quezon, nakaranas sila ng matinding ulan pa rin na 79 mm na total rainfall. Kahapon, mayroong kaming pag-ulan, 2.7 mm na total rainfall sa amin sa Caloocan. So, sa loob ng 7 araw, nakaka 48 mm total rainfall kami. Pero ang total rainfall namin for the month of November ay ngayong araw pa lamang na 2.7 mm. So, mababa pa po yan o very below normal pa rin ang average rainfall sa amin. Samantala, sa ating outside humidity, ay medyo katamtaman, moderate, pero mataas ang ating air temperature, kaya mataas ang ating hot humid na panahon o alinsangan 73% po ito at bumaba ng 5% since last hour. Bahagya na pong bumababa ang atmospheric pressure, ibig sabihin na detect na po ang presensya kasi nitong si Tino na 1,009 hectopascals na po, mabagal ang pagbaba nito since last hour.
High tide and low tide status, well, minimum low po tayo pero asahan po natin unti-unti magiging maalon na po ang silangan ng bansa dahil sa presensya po ni Tino. Kaya alisto po at kung maaari, wag muna tayong pumalaot. Well, dahil linggo naman po tayo at holiday pa naman, so probably walang pumapalaot sa atin sa silangan ng bansa. Sa kanluran, although wala namang mataas na alon, mababa lamang ating sea level below 1 meters. Kaya walang masyado magiging problema. Ang bukod tanging magiging problema lamang natin yung northeast southwest wind flow na dadaloy sa kanluran, lalo na sa may bandang West Philippine Sea. Ingat sa biglaang gale force winds. Bago ang lahat, puntahan muna natin dahil meron tayong nakataas na space weather observation as of 10:36 AM. Nakataas po ang ating KP index na KP4 index po ito. So medyo minor to moderate lamang. Medyo persistent, so may mga ilang poleward latitude, geomagnetic latitude poleward flow na 65 degrees. Medyo weak lamang yung mga fluctuation pero ine-expect po natin magkakaroon ng mga induced currents at visional of auroral activity. So hanggang KP4 index lang naman dito, so minor lang naman at mababa ang ating radio blackout at solar radiation. So makikita natin na medyo merong coronal hole na naman dito sa may bandang around 9 o'clock position, hindi pa direktang nakatutok sa Earth. Double check natin kung natatanaw na natin yung atlas na papunta na kasi sa araw itong atlas na kometa. Hindi kasi natin natanaw nung mga nakaraang linggo dahil maulap at umuulan-ulan nga po dito sa amin sa Caloocan. So hopefully makikita natin dito sa LASCO satellite o sa solar probe yung paglapit sa araw nitong kometa na si Atlas. Mukhang hindi pa rin makita. Ibig sabihin sobrang layo siguro nitong kometa na ito. Well, tingnan natin dahil naglo-load pa po yung ibang animation. Tingnan natin kung matatanaw natin kahit man lang kapiraso yung pagdaan ng kometa. Mukhang wala naman. So I think hindi natin natatanaw yung kometa. I'm not sure kung ito yung malapit sa may araw itong point na ito. So, pero maliwanag na hindi masyado tanaw yung si Atlas, yung comet. Kaya siguro malabo makita. High-powered telescope lang siguro ang nakakakita. Kaya swerte na lamang yung may mga DSLR na camera at pataas na o malakas na klase ng telescope na sila lamang ang nakakakita ng kometa. Yan. Ito siguro hindi naman comet ito. Mukhang star naman siguro to o planeta, hindi natin sigurado. So hindi klaro po dito sa solar probe yung comet. Anyways, ay medyo kalmado naman ang ating solar wind at wala naman tayong sunspots masyado na nakatutok sa Earth, kaya asahan mababa ang ating sunspot o sunspot number 24 lamang, napakababa. Wala pong nakatutok kasi sa Earth na cluster o anumang sunspots o yung patsi ng butas sa araw. Wala naman masyado. So medyo kalmado naman ang nakatutok sa Earth, kaya mababa lamang ang ating KP index forecast hanggang unsettled lamang ang abutin nito. So nagkaroon ng ilang X-ray events mula kaninang umaga, 8.26 pero mababa lamang ito, MCAS of 1.0, so minor lamang ito. Yan, R1 lamang ang inabot. So, minor lamang na active na X-ray flux ang na-detect. Merong minor na solar photon flux. Well, inconsistent naman dahil hindi naman umabot sa mataas na category so far. So, normal lamang. At yung ating geomagnetic activity, pumalo nga po kaninang umaga na 4.33 KP index. So, expected lamang na unsettled to hanggang 4.33 lamang ang geomagnetic field. Kaya medyo mag-distort ang ating magnetosphere. Normal lamang po yan. So, kaya-kaya naman. At asahan pa rin ang mataas na TEC, total electron content natin ngayong araw. Lalo na at nakatutok pa rin dyan sa may bandang Indonesian Peninsula. So, alisto po tayo mga folks. At asahan ng medyo moderate na auroral activity. Yan, medyo kita po sa may bandang Northern America. Diyan sa may malapit sa bandang Alaska or North Pole. Matatanaw yung medyo moderate na at least 50% auroral probabilities. Mababa naman ang ating expectancy na stereo density ng plasma. Yan, maabot ng 600 yung stereo A pero around Earth mga around 500 to 600.
pero yung plasma density mababa lang naman, at least 5 points o mahigit sa 550 to 600 km a second lamang. Halos walang masyadong burst ng haring araw kung titingnan natin sa pinaka-plasma density niya. Yung solar wind, although malakas-lakas, hindi naman direktang nakatutok sa Earth, kaya mababa pa rin ang ating iridium absorption. Nanatiling mababang high frequency conditions between 10 to 12 at 40 to 80 meters. So usually mga radiologists natin, yung gumagamit ng mga two-way radio, usually hindi na bumababa sa 15 meters at 30 meters ang taas ng kanilang mga antena. So wala naman masyadong problema mga folks. Samantala sa ating almanak, sumikat ang haring araw kaninang 5:52 AM at lulubog po ito mamayang 5:27 PM. At ang ating 86% illuminated waxing gables na po, magmo-moonrise pa po yan mamayang hapon 2:49 PM at bukas na po ito ng 3:11 AM ng madaling araw lulubog. At sa ating local weather outlook para ngayong linggo hanggang bukas na po ito ng Lunes, shear line nga, patuloy ang shear line at asahan ang partly cloudy ang ating umaga at localized thunderstorms naman pagdating ng hapon. Ganon din bukas, ganon din ang mangyari sa atin lalo na dito sa Northern Luzon, kabilang ng Metro Manila at ilang bahagi ng Southern Luzon pa rin. Puro isolated po tayo at localized thunderstorms. Kaya naglalaro sa 100% chance ang ulan natin ngayong araw at bukas 77 to 80% ang chance of rain. So magdala pa rin po ng payong kahit na medyo umaraw-araw tayo ngayon mga folks. Highest and lowest temperature expected 28 to 32 degrees Celsius and lowest temperature expected 26 to 27 degrees Celsius. So sa ating short-term weather forecast magiging maulan po ang ating buong linggo Makikita natin dito since Tuesday hanggang Thursday. Overcast po tayo at mga maulan pa rin ang panahon natin. So take note yan. Naglalaro sa 90% chance. So diretso muna tayo sa ating ginagamit na satellite imagery mula sa ating Himawari GMA. Sa Himawari Satellite Imagery, makikita po ang paglapit ni Tino. Nasa tropical storm category na po ito. Pero under severe tropical storm na po ito sa mga 1-minute average ng mga ibang weather agencies po. Sa ibang weather agencies gaya na lamang ng Joint Typhoon Weather Centers at NOAA Infirmary ay nasa severe tropical storm category na po yung lakas ng hangin daw nito. Which is i-discuss natin yan may konti. Sa ngayon, ang magiging panahon natin sa bansa, lalo na sa hilagang bahagi ng Luzon dahil po sa patuloy na shear line, magiging maulat po. Maulap pa rin ang Cagayan Valley and the rest ng Isabela at ilang bahagi nga po dyan sa may bandang Aurora region, pababa ng bandang Camarines Sur. Ay mula dyan sa may bandang Tuguegarao at Isabela, asahan ang maulap at kalat-kalat mga pag-ulan at pagkilat at pagkulog baging sa isla ng dyan sa may bandang Babuyan Islands at Batanes Group of Island. Dahil sa patuloy na shear line at daloy po ng ating habagat sa may bandang Taiwan, asahan po ang gloomy na panahon at maulan. Bagamat katamtaman ang umira sa kanluran ng Northern Luzon mula Ilocos Norte, pababa na ng Benguet, Pangasinan at bandang Central Luzon sa Tarlac, asahan pa rin ang medyo katamtaman at maulap na panahon. Partly cloudy to mostly cloudy, so hindi mawawala ang mga isolated case na mga mahihin at katamtamang pag-ulan na may pagkidlat at pagkulog sa maghapon. Ganon din sa buong Central Luzon, ilang bahagi ng Pampanga, Nueva Ecija hanggang Bulacan na po yan. Damay-damay na kabilang na ang Metro Manila at Calabarzon area dahil magiging gloomy po ang panahon natin, bunsod ng umiiral na easterlies. Yan, unti-unti na nagkakaroon na po ng accumulated water vapor sa may bandang silangan natin dito sa Metro Manila at Southeastern Luzon habang lumalapit po yung cluster o yung malawak na outer rain band ni Bagyong Tino. Habang malayo pa po ito, magiging katamtaman din ang buong Southern Luzon, kabilang na ang buong Bicol region. So medyo umaaraw-araw kayo dyan. Kaya lang partly to mostly cloudy, so expected ang mga isolated case ng mga localized thunderstorms maging sa buong bahagi ng Marinduque, Maparomlum ng Maynyan, Burias, Masbate, kabilang na ang Mimaropa area na gloomy rin ang panahon, partly to mostly cloudy tayo dyan. Nagmo-moderate minsan na umaaraw, kaya asahan ang mga localized thunderstorm. Isolated rain shower sa hapon. The rest naman ng Visayas, very gloomy po tayo, katamtaman ang panahon, so magiging maulap ang madalas natin sa maghapon at may mga pasulpot-sulpot na mga biglaang isolated case of rain showers, lalo na sa Panay Island at Negros region po. Ganon din ang iira sa ilang bahagi ng katimugan ng Cebu, kabilang na ang Siquijor, Bohol at Southern Leyte. Sa Eastern Samar region naman, magiging partly cloudy to mostly cloudy tayo dyan, so yung mga isolated rain showers at localized thunderstorms, patuloy pa rin nakataas ang forecast sa inyo. Naglalaro 60 to 77% chance. Karugtong na yan kabilang na ang Bicol region sa Southern Luzon.
Sa Mindanao naman, ganun din, overcasting gloomy rin tayo, lalo na sa may bandang kanluran ng Zamboanga. Bagamat hot humid tayo sa buong Northern Mindanao at ilang bahagi ng Sorsogen or buong kasama na ang buong North Cotabato, Maguindanao, South Cotabato at ilang bahagi ng General Santos and most of Davao Occidental. Katamtaman, kaya medyo umaaraw tayo dyan pero nagiging makulimlim tayo dahil partly tumusir cloudy, asahan ng hot humid na kapanahon sa maghapon. Ganon din ang iiral sa sentral ng Mindanao at buong Davao Region. Katamtaman ang panahon natin, partly tumusir cloudy rin at asahan sa hapon ang mga ilang isolated case of localized thunderstorms sa may mga mahihinat katamtamang pag-ulan. Ganon din ang iiral dito sa may bandang Davao Oriental, Gobernador Generoso at Compostela Valley. Katamtaman din at partly tumusir cloudy naman ang iiral sa Caraga area at mula Agusan del Sur hanggang Surigao del Norte. Gloomy ang panahon natin, so expected ang mga isolated case of rain showers and localized thunderstorms. Again, pinapaalalahanan natin ang mga kababayan natin sa may bandang Surigao at buong Eastern Visayas na maghanda-handa po dahil within 48 hours po lalapit na po yung outer rain trough ni Tino. Unti-unti ay susungit na po ang panahon ninyo. Starting yan mga bukas siguro na madaling araw at tuloy-tuloy na po yan na magiging masungit habang lumalapit ng lumalapit ang pinakasentro ni Tino. Kaya maghanda-handa na po tayo ngayon talaga dahil ang buong Visayas ang mas focus ngayon na dadaanan ng bagyo. So titingnan natin yung pinaka-CIMS Doppler radar. Hindi pa naman masyado abot yung outer rain trough ni Tino kaya may pagkakataon pa po tayo sa buong silangan ng bansa lalo na sa southeastern part ng Luzon, Eastern Visayas at Mindanao. Maghanda-handa na po tayo habang malayo pa po yung outer rain trough nitong si Tino. Makakapagpepe pa po kayo kung kailangan na pong mag-evacuate dahil asahan na po ninyo na malaki ang magiging damage dyan sa buong Visayas area. Ngayon pa lamang planuhin nyo na po ang lumikas. I-ready na po ninyo yung kakailanganin at pakipag-coordinate na po sa ating mga LGUs lalo na sa National Disaster and Coordinating Council natin, DPWA, sa DSWD, yung DSWD natin, mag-ready na po. Asahan po natin na marami po ang masasalanta na kababayan natin sa darating na Lunes o Martes. Kaya ngayong araw pa lamang, maghanda-handa na po tayo. Mag-deploy na po tayo ng mga evacuation sites at mga relief goods dahil ay ang unang Lunes at Martes ninyo dyan sa bandang Samar at Leyte ay magiging focus po muna ng matinding delubyo na dadaanan nitong si Tino. Sa darating na Lunes o Martes po yan, kaya maghanda-handa na po tayo mga folks. So double check natin ang magamit ang ating rain forecast and mean sea level pressure forecast mula ngayong hapon na pala dahil alas 12 na So diretso agad tayo sa 2 o'clock PM ngayong hapon. Yan, hapon na po dahil 12 o'clock na po tayo o tanghali na tayo nag-start ng report. Kaya ang ire-report na natin starting 2 o'clock PM onwards na. So makikita po natin ay yung shear line, kitang-kita agad dito sa hilagang bahagi ng Luzon. Kaya patuloy pa rin ang gloomy at mga kalat-kalat na pag-ulan dyan. Yan. Pero rest ng bansa, kung mapapansin ninyo, medyo katamtaman muna ang magiging pag-ulan. Dahil malayo pa naman o hindi pa naaabot ni Tino ang range dito sa may bandang Eastern Visayas. Magiging kalat-kalat din ang pag-ulan sa may bandang Mindanao, especially Davao Region po. Kaya dyan medyo makakaranas kayo ng mga ilang moderate to some heavy rain showers and localized thunderstorms po. Ngayong hapon po yan Yan, base po dito. Kaya magdala ng payong dahil mga isolated o puro isolated rain showers ang iiral sa maghapon sa halos buong bansa. At mula naman mamayang gabi, para makita natin kung lalapit na po yung outer trough ni Tino sa Eastern Visayas, lalo na ma-double check na rin siguro natin at i-extend na rin siguro natin yung forecast kung hanggang saan ang aabutin nito sa loob ng 48 oras. Ayun, so mapapansin natin sa gabi ay mukhang uulanin na ang ilang bahagi ng Luzon, lalo na sa may bandang Kanluran. Yan, uulanin daw, moderate to heavy rain showers ang ilang bahagi ng Dagupan, La Union, Zambales, Central Luzon. Bilang na ang eastern portions ng bandang Aurora Region o Quezon Province, mukhang magiging maulan po tayo dahil mukhang extended yung shear line dito. According dito, mukhang bumaba po yung shear line kaya nag-accumulate dito sa bandang Luzon, damay po ang Metro Manila at South Luzon. Hindi pa masyado ramdam yung presensya ni Tino mamayang gabi. So yung epekto siguro ng shear line o trap ng shear line dito, magbubunsod po ng mga ulan sa pati ng kanluran ng Luzon o halos buong Northern Luzon.
kasama na ang Metro Manila at Southern Luzon mamayang gabi. So magdala po ng mga payong kung sakaling pauwi pa lamang po tayo dyan. I-extend po natin hanggang kinabukasan po siguro ng madaling araw, November 3. Yan. So makikita natin kinabukasan, November 3 ng madaling araw, yung presensya po ng outer trough Titino mararamdaman na po sa eastern part ng southeastern Luzon at eastern Visayas. So magiging maulan na po kayo dyan. Makakaramdam na kayo ng mga light drizzle rain at bugso ng hangin. Mga bukas po daw ng madaling araw according dito. Then, pagdating ng umaga ng Lunes, bukas na po ito ha, bukas na po ito ng Lunes. Yan. So tingnan po natin, kinaumagahan, extend na natin para may idea po kayo mga folks at makapaghanda po. Yan. So makikita po ninyo dito ay kinabukasan po ng umaga ay maapektuhan na po kayo ng sungit na panahon na dala ni Tino. Bukas na yan ng umaga. Ayan o. So malamang magtataas na yan si Pag-asa. Bukas. Baka bukas na po o mga bukas siguro ng madaling araw magtataas na ng tropical cyclone wind signal si Pag-asa niyan. Then maapektuhan na po ang buong eastern part ng Visayas, southeastern Luzon at bandang Surigao region. Ayun o. Malamang tropical cyclone wind signal number 1 na yan. Itataas na yan ni Pag-asa bukas. So be ready po yan ha. And then pagsapit naman ng bandang alas 2 ng hapon bukas ng Lunes. Yan. Para makita nyo po ha ang extended idea ng magiging forecast. So pagsapit po ng mga bandang hapon, ayan na, masungit na po ang panahon ninyo sa bandang Eastern Visayas. So dito malamang nagtaas na ng tropical cyclone wind signal number 2 si Pag-asa niyan, mga hapon na yan, bukas. Yan, siguro tropical cyclone wind signal number 1 o signal number 2, bukas po ng bandang hapon. According dito ha, sa forecast ng SMLP natin. Yan, so mula po bukas po ng hapon, yan na, baka magtaas na po si Pag-asa dyan ng tropical cyclone wind signal number 1 to number 2. Kaya mag-ready na po tayo. Ayan na po yung pinaka-presensya ni Tino. Apektado na maging ang southeastern Luzon. So mukhang uulanin din kami sa Metro Manila. Pero mga light drizzle rain ito. Mga ilang patak ng ulan dahil ramdam po yung outer trough. Yung mas malakas na uulanin po, apektado rin daw ang bandang Bicol region pa rin. So, hindi pa niligtas ang Bicol region sa uulanin, bagamat hindi naman highly focused na maapektuhan ni Bagyong Tino ang bandang Bicol region. However, yung dalang outer rain band nito, magpapaulan sa Kabikulan. Kaya maghanda pa rin tayo sa mga posibleng pagbaha at mga pagguho ng lupa, mga folks. Samantala, diretso agad tayo sa ating ginagamit na computer-generated tropical cyclone sector. Makikita po natin dito as of 12:45 PM na po ng tanghali. Pahapon na, makikita natin ay nasa local name na po na tinawag ng ating TC sector bilang Tino. 31W naman ito sa international code. So makikita po natin kay Japan Meteorological Agency, tinawag ito sa international name na Kalmegi. Ayan, Kalmegi ang international name niya. Yan po yung international name niya, Kalmegi. Tapos sa local name natin, tinawag na po ng TC sector bilang Tino. So as of 12:45 PM, ang kanyang center air pressure na niya ay 1,000 hectopascals. Ang kanyang 1 minute average wind speed 91 km per hour. Kaya severe tropical storm category na nga siya at bugsong umaabot ng 118 km per hour yung kanyang bugso. Kaya lang sa kanyang 10 minute average wind speed, nasa tropical storm category pa ito at 80 km per hour at bugsong umaabot ng 104 km per hour. Napakabilis ang pagkilos niya, pakanluran sa 24 km an hour. So mabilis po ang paglapit niya dito sa Eastern Visayas. Kaya maghanda-handa po ang mga kababayan natin dyan sa Visayas area ha. At kung susukatin natin, ang layo nito mula Gian, Eastern Samar o bandang Mahamonhon, Eastern Samar. Gian, Eastern Samar na lamang yung pinaka-reference point natin. Ito po yung Gian, Eastern Samar. Ang layo niya ay 919 km east ng Gian, Eastern Samar. Sa loob na po ito ng Philippine Area of Responsibility. Ngayon, bakit magkaiba kami ni Pag-asa? Kaya indicated ko as unofficial. Kasi kay Pag-asa, dineclare nila na pumasok na raw ng Philippine Area of Responsibility itong si Tino
sa loob ng Philippine Area of Responsibility kaninang 5:30. Pero kung titingnan natin dito, 5:30 AM, mga 5:30 AM ay nandito pa yan sa silangan sa labas ng Philippine Area of Responsibility. According dito sa aking tropical cyclone sector. Ayun, malinaw naman po. Yan. So, hindi naman po natin pwedeng dayain yan dahil automatic yan ay lumalabas sa ating tropical cyclone sector care of Infirmary NOAA or ng Joint Typhoon Weather Center din. Ganyan din ang kanilang location. Kaya hindi ko po pwedeng i-competence kung ang decide ni Pag-asa ay nasa loob na raw ito ng Philippine Area of Responsibility. So, wala tayong idea kung paanong method ang naging analysis nila. Kung titingnan natin yung satellite imagery, mapapansin niyo halos kakapasok lamang sa loob ng PAR, yung sentro niya, yung central eye. Ayan, ito pinaka-center eye niya, yung low level, at ito na po yung pinaka-sentro niya. Ayan o. So, mapapansin niyo po, from 5 o'clock, malayo pa yung pinaka-center eye niya. So, wala akong idea sa official ni Pag-asa kung bakit dineclare nila ito na pumasok ng Philippine Area of Responsibility kaninang 5:30 AM. Well, hindi naman tayo bumabase kay Pag-asa, bumabase rin tayo sa pinaka-real time ng ating tropical cyclone sector. So, kung sakali, ay sundin nyo na lamang po yung official ni Pag-asa ng pag-announce nila kapag ito ay dineclare nila na nakapasok na ng Philippine Area of Responsibility. Lagi nyo po susundin na lamang yung official announcement ni Pag-asa para hindi na lamang po kayo manlilito. Yon. Ito ay base lamang sa aking tropical cyclone sector. So, kung ano man ang lumalabas dito, yun talaga ang data niyan. Dahil hindi natin nakokontrol ang behavior ng TC sector. Hindi ko po pwedeng dayain yan. Dahil automatic nagsasave yan sa aking archive, sa aking webpage. Automatic nagsasave yan. Kaya hindi po natin pwedeng doktorin yan dahil ilang hundreds at thousands ang data bits niyan. Imagine kung mamanuhin ko yan, i-edit. Baka abutin pa ako ng 1 linggo, hindi ko pa matetrace yung data bit nito. Kaya hindi natin pwedeng dayain yan. Hindi ko po madadaya yan. Napakarami po ng data bit niyan. Yan. Kaya very real time po yung galaw niyan. Mapapansin nyo po kung gulo-gulo man ang galaw niyan, yan po talaga ang lumilitaw sa kilos ng bagyong ito. Yan. So, malinaw po yan mga folks ha. At base nga po sa aking unofficial report, pumasok nga po ito ng Philippine Area of Responsibility, eksakto 9 o'clock AM. Ito 9:30 na eh. So malamang nandito yan, mga 9 o'clock. Totally nakapasok na ng Philippine Area of Responsibility. So malinaw yan mga folks ha. At makikita natin, ang layo nga po niya ay nasa loob na, mahigit 900 kilometer na po mula dito sa may bandang Eastern Guian, Eastern Samar. Yan. Hindi pa masyado ramdam ng mga taga-silangan pero nararamdaman na po nila yung presence ng gloomy na himpapuwid ng eastern sections ng ating bansa. Samantala, si 99W, although sa mga forecast, kikilos daw ito pa northwestward. Kaya lang, mapapansin nyo po halos na-absorb na po yung remnant nitong si 99W. So, mukhang na-absorb na po yung trough ni 99W kaya considering dissipated o nalusaw na lamang po itong si 99W. So, dahil halos remnant na lamang ito, ayun, makikita natin, wala na yung low level, wala na po rin siyang upward low, dahil yung trough niya ay nahigop na ni 98W o ni Tino. Na-absorb na niya lahat halos ng kanyang mga remnant. Kaya itong si 99W ay hindi na o malabo na magtuloy bilang isang active invest. So, tutok na po tayo kay Tino na lamang dahil ito na po ang magdadala ng delubyo sa buong Visayas region sa susunod o sa loob ng 75-hour period po. Kaya diretso agad tayo sa ating Tropical Cyclone Track Combination. Ito po yung forecast track. 4 na po yung active na agencies ang naka-forecast kay DeepMind AI, Pag-asa, Joint Typhoon Weather Center, at Japan Meteorological Agency. Halos pare-pareho na po sila ng forecast track na tutumbukin ang Eastern Samar region. So halos pagitan po ito ng Dinagat Island ng Surigao del Norte at pagitan naman ng Eastern Samar. So base nga po dito, halos ganito na talaga magiging kilos niya, napakanluran at base naman sa mga iba't ibang mga thresholds ay aabot pa daw ito sa typhoon category ayon sa data feed ni Pag-asa.
Yan, Lunes po ng ngayong darating na bukas po ng umaga. So titingnan natin mula rito. Yan. So dito bukas po ng madaling araw o mamayang gabi ay inaasahan daw ito na aabot na sa severe tropical storm. Magsi-severe tropical storm na daw ito. So expected mula tropical storm category ay itataas din pag-asa ito sa severe tropical storm siguro mga mamayang gabi na. And then kinabukasan ng madaling araw, posible itong itaas sa typhoon category ayon kay pag-asa. So gaya nga po ng mga forecast natin ay hindi natin inaalis pa ang potentially na aabot pa siya sa typhoon category po ayon dito sa mga forecast tracks na ito. Yan, ito yung forecast ni pag-asa kasi. Kay Japan Meteorological Agency, severe tropical storm lamang ito na nasa 90 km per hour. Yan. Sa Joint Typhoon Weather Center, severe tropical storm siya na nasa 111 km per hour. So, severe tropical storm din kay pag-asa pero kinabukasan na madaling araw ay magta-typhoon category na rin daw ito. So, kapareho halos ng Joint Typhoon Weather Center at ni pag-asa itataas sa typhoon category. Samantalang kay Japan Meteorological Agency nananatiling nasa severe tropical storm na 108 km per hour lamang ito. Sa DeepMind AI naman ay typhoon category na rin na nasa 170 km per hour. Yan, yung kanyang maximum sustained wind. So, category 1 typhoon siya. Dahil halos pare-pareho sila, probably baka bukas na po talaga ng madaling araw o umaga ay nasa typhoon category na nga itong si Tino. So, ibig sabihin lamang mga folks, mataas na po yung confidence ng forecast nito dahil napakapino na po yung kanyang circulation. I-double check natin sa Dvorak para mapansin nyo po kung mataas na ang positivity na magiging typhoon ito. Yes, ayan po, malinaw naman po. Mataas na po yung kanyang C-band, mataas na po yung kanyang lower C-band, at yung kanyang pumapasok na po sa pinaka T1 to T2, yung kanyang category, base dito sa Dvorak technique. Yan, infrared. Malakas na siya. So, pasok na siya sa severe tropical storm ngayong araw. So, nitong maghapon po hanggang gabi ay severe tropical storm siya. So, posible talaga bukas na madaling araw ay maging typhoon category na ito. Ayon na rin sa ipinapakita ng Dvorak. You know? So, mataas na. Yung kanyang low level, kumpleto na po yung upward low, yung sea surface temperature, 30 to 31 degrees. Kaya pulido po at asahan pa na maaring madagdagan po yung intensification niyan. Dahil mainit-init po ang temperatura dito sa silangan ng Eastern Samar. At inaasahan po o dalawa magiging senaryo na maglalandfall ito, either Guian, Eastern Samar or bandang Hamonhon Island. Sakop pa rin ng Eastern Samar region. So yan po ang inaasahan natin at tatawid dito. Tatawidin ito ang ilang-ilang mga isla natin mula Leyte, isla ng Pilar, yan bandang Sapporo Island, tatawidin yan. Cebu. So, apektado ng husto ang Bogo Cebu po, kaya mag-iingat po ang lahat. Maghanda-handa rin po dahil dyan po ay next na maglalandfall dito sa parte nga po ng Bourbon, Cebu. So, mas malapit yan sa Bogo Cebu na kung saan ay sunod-sunod na mga naging paglindol dyan. So, di inaasahan ng mga pagguho ng lupa, kaya mag-ready po at lumayo po muna tayo sa mga mabubundukin lugar na kung saan lalapit o dadaanan niya ni Tino. And then, tatawid dito ng bandang Escalante, sa Negros Oriental, sa Escalante. Tatawid rin ito ng bandang Sagay, Cadiz, hanggang ito i-exit sa bandang Manapla, Negros Occidental naman. Then, tatawid ito ng bandang Banate or Anilao ng Panay Island. So, asahan yung mga dadaanan nito ni Tino. Kung aabot ito ng typhoon category, asahan na tropical cyclone wind signal number 5 ang posibleng itaas yan kapag dito sa area na yan. So, very high risk po ang buong Visayas area. Bibilugin natin high risk yan. Ito. Yan. Very high risk po ang area na yan ng Visayas area. So, maglalaro yan sa Tropical Cyclone Wind Signal number 5 kung typhoon category at Tropical Cyclone Wind Signal number 4 naman kung severe tropical storm ito pag once na lumanfall ito sa may bandang Eastern Samar. O bago maglandfall po kung severe tropical storm lamang siya
na magla-landfall dito. Tropical Cyclone Wind Signal number 4 po yan. Pero kung umabot siya sa typhoon category, asahan ang Tropical Cyclone Wind Signal number 5. Una, ang buong Borongan, Eastern Samar, Dinagat Island sa Surigao del Norte, hanggang dyan sa may bandang Tandag. O dito sa may bandang bandang Surigao City, abot yan ng Tropical Cyclone Wind Signal number 5 siguro. Pero sigurado tayo sa Dinagat Island at Siargao. Kaya probably mag-suspend muna kayo ng pasok bukas. Automatic po yan. Mag-suspend na po tayo. Kung maaari, maaga na po tayong mag-suspend. At sa may bandang Borongan, Eastern Samar, apektado ang buong Tacloban. So ang Leyte na naman na kung saan dinaanan dati ni Super Typhoon Haiyan noon, ang buong Tacloban at Leyte, dyan na naman dadaan itong si Tino. Kaya alam na po natin ang gagawin na. Siguro sanay na po tayo mga folks dahil ilang beses na po tayo dinadaanan ng bagyo. Alam na po natin ang gagawin. Huwag po matigas ang ulo dahil asahan po malaki ang magiging damage at lubog sa baha ang aabutin na naman ng mga kababayan natin sa Tacloban kasama na ang buong Leyte. Kasama ang Ormoc. So be ready po mga folks. Hanggang buong Cebu, Panay Island. Yan, nakataas yan sa Tropical Cyclone Wind Signal number 5 kung sakaling typhoon category. Kung severe tropical storm, Tropical Cyclone Wind Signal number 4, hanggang ang buong bahagi ng Cebu, kasama na ang Mactan, Tabogon, hanggang Daan Bantayan na yan. Sa Negros Region naman, ang buong Escalante, Sagay, Cadiz, Silay, Bacolod, San Carlos, Canlaon, yan, nakataas yan, malamang, Tropical Cyclone Wind Signal number 4 or Tropical Cyclone Wind Signal number 5. Automatic, mag-suspend na po kayo ng trabaho at klase. At dito sa bahagi naman ng Panay Island, Tropical Cyclone Wind Signal number 4 or 5, ang buong Anilao, San Rafael, Concepcion, malamang aabutin ng TC number 4 ang Capiz. Dito naman sa may bandang Iloilo, nakataas din ang Tropical Cyclone Wind Signal number 4 or number 5 kapag typhoon category. So damay ang Guimaras Island sa nakataas sa TCWS number 4 or 5 at hanggang sa umexit ito siguro by November 4 na nga po. So mga November 4 or Tuesday po yan siguro, bandang gabi o hapon, ay nasa baybay na po ito ng bandang Lauan or Bahuyan, either Bugasong, dito sa may bandang Antique, o malapit sa Antique ng west portions na po ng baybay ng Panay Island. Ayan na, napakadetalye na po yung ating pag-uulat para may idea po yung mga kababayan natin na maapektuhan ang buong Visayas area. And then sa huli, bago itutuloy ang mag-West Philippine Sea in 72-hour period or by November 5 na po yan, Miyerkules ng umaga, ay dadaanan o tatamaan na nito ang Culion Island or Linapakan sa Palawan. At saka na itutuloy ang mag-West Philippine Sea sa baybayin, pagsapit po yan ng kinabukasan po or probably mga hapon o gabi na po. Asahan na sa West Philippine Sea na po ito sa may bandang kanluran ng Palawan. So, yun po. Kailan na to inaasang e-exit ng Philippine Area of Responsibility? According dito sa forecast track, inaasang lalabas ito ng Philippine Area of Responsibility. November 6 na po ito. So, November 6, mga Huwebes ng umaga. Yan. Mga Huwebes po ng umaga, na-expect daw na lalabas ito ng Philippine Area of Responsibility. So, Thursday ng umaga daw, ay asahan na lalabas ito ng PAR. So, yun po yung pinaka-detail natin na forecast at yung pinaka-ensemble track. Yan po, halos maliit na lamang yung cone of error niya. Kung mag-cone of error man ito, ay pagitan lamang ito ng bandang Eastern o buong Visayas area pa rin na apektado niyan. So, tumaas man ng konti o bumaba, apektado pa rin ang buong Visayas area niyan. Nadadaanan nito kung sakali man. So, halos maliit na lamang yung cone of error niya. So, maghanda na po tayo mga kababayan sa ating paglikas kung sakali lamang po. Dahil napakadelikado po ang dadaanan ng bagyo this coming Monday or Tuesday. At nagdagdag na tayo ng panibagong ensemble track. Ito po, yung DeepMind Artificial Intelligence. Meron na po tayong ensemble niyan. So, kung gusto makita ang Artificial Intelligence Forecast, malinaw na aabot sa typhoon category ayon kay DeepMind yung intensity ni Tino. Ayan o, kulay red. Ito po yun. Typhoon category daw ang inaasahang aabutin nito bago maglandfall sa Eastern Visayas. So, pula siya. Naka-indicate siya sa color
threshold. So malinaw po yan. Magta-typhoon category yan hanggang dito sa may bandang Cebu at Negros region, and then magsi-severe tropical storm siya sa bandang Panay Island na po bago ito tumawid ng bandang Palawan. Yan, either severe tropical storm na po ito pag dumating ito ng bandang Palawan dito. Mga severe tropical storm po, yon. So delikado po talaga. Napaka high risk ng buong Visayas area. Ayon dito sa DeepMind. Ayan oh, typhoon category. May ilang portions pa na nag-super typhoon pa nga oh. Yan. Yan ay ano na lamang po, yan ay approximation na lamang ng mailalakas niya base kay AI, kay Google DeepMind. Pero sa ngayon ay typhoon category lamang talaga nakikitaan natin na sa ngayon naaabuti na ilalakas ni Tino. Kaya maghanda-handa na po yung mga kababayan natin. Yan po yung dadaanan niya. Ipo-full screen natin para makita ng mga kababayan natin na maigi. Pag-aralan niyo po maigi ang mga kababayan natin sa buong Visayas dahil kayo po ang mas apektado ni Bagyong Tino. Ayan po. Pag-aralan na po ninyong maigi. Pwede niyo po makita yan sa ating webpage, sa ating PIMO Weather Tropical Cyclone Sector. Para kumpleto niyo po makikita ang detalye rito, lahat na ay nakalagay na po yung mga ensemble, yung mga possible cone of error. Pwede nyo rin makita ang bawat cone of uncertainty ng mga iba't ibang weather agencies. Ito po yung kay Japan Meteorological Agency. Ito naman kay Pag-asa. Yan, malinaw naman po. Yan, yung dadaanan, pati oras niyan, makaka-indicate at anong kategorya, typhoon category daw ang aabutin. Malinaw yan mga folks ha. Joint Typhoon Weather Center. Ito naman kay Joint Typhoon Weather Center. So pare-pero sila halos ng magiging trajectory na bandang Eastern Samar ang tutumbukin nito. Bandang either Homonhon or Guian Eastern Samar. Naka-typhoon category din kay Joint Typhoon Weather Center. At ito naman kay DeepMind. Ito naman kay DeepMind. So, makikita din natin dito, severe tropical storm to typhoon category din daw ang ipinapakita ng DeepMind. Kaya, very high confidence na aabot pa tayo sa typhoon category bago ito maglandfall sa Eastern Visayas. Kaya, again and again, maghanda na po tayo mga folks sa buong Visayas area. High risk po ang inyong area sa Visayas. Dahil dito sa may bandang Southern Luzon, hindi naman gaano masyado aapektuhin ni Bagyong Tino. Pero asahan pa din ng mga pag-ulan, kabilang na ang Occidental, Mindoro, Oriental Mindoro, Bicol Region. Uulanin pa rin tayo dyan ha, pero hindi nga lang sinlala na dadaanan sa buong Kabisayaan dito sa Visayas area. Yan po ang high risk na yun mga folks. Kaya kayo sa mga kababayan natin sa Visayas ang maghanda-handa po at mag-prepare na po. Ngayon pa lamang, mag-prepare na po tayo. Inuulit-ulit ko yung pagdedeklara para sa mga kababayan natin na ngayon pa lamang sumisilip sa ating pag-uulat. Inuulit ko ay high risk po ang buong Visayas. Maghanda na po sa evacuation. Lumayo-layo na po sa mga area na mabubundukin, lalo na sa Cebu. Dahil po sa namuro ng husto ng lindol ang Bogo, Cebu. Kaya mataas ang tsansa na magkaroon ng mga pagguho ng lupa po ha. Or sinkhole. Posibleng magkaroon din ng sinkhole. Kaya mag-ready-ready po mga folks. Sa Tropical Cyclone Intensity Forecast, malinaw na posible pa itong umabot sa Category 2 Typhoon sa loob ng 48-hour period. Ay no, papalo sa 154 km per hour. So sa nagtatanong, mas malakas ba ito kumpara kay Ursa o Urduha? Fanfon, yung international name nun. Yes, posible po umabot o mahigitan niya si Ursula sa may pinakamalakas na maximum sustained wind at aabot ito sa Category 2 Typhoon. Kung susundin natin dito, ay posible pa ito umabot sa Category 2 Typhoon. Itong si Tino. Kaya lalabas, mas malakas po ito kay Ursula at alam na po natin yung nangyari nung nakaraang 2019 nung salantain ni Ursula ang buong Kabisayaan po. Partida, Category 1 Typhoon lamang po yan. Paano nyo po nalaman sa mga nagtatanong? Pwede nyo mo makita sa ating Typhoon Historical List dito sa aking webpage. I-click nyo po dito. Pwede nyo pong gamitin ang data feed ng Japan Meteorological Agency or multiple agencies. Pwede nyo po i-search dito ang FANFOM. Yan, FANFOM po kasi international name ni Ursula. Search nyo po, international name, lilitaw po ang lahat ng mga dinaanan ni FANFOM.
Noong 2002, nagkaroon din tayo ng bagyong Fanfone, pero hindi naman ito naglandfall. Next, 2008, hindi rin naman ito naglandfall. Pero pagdating noong 2014, hindi rin. Puro Japan ang tumbok nito. Minalas lamang ang Pilipinas pagdating noong December 19, 2019. Ito po yung niragasa ang buong Kabisayaan. Ito po yung trajectory niya. Mabandang Gian Eastern Samar dito naglandfall. Para makita nyo po yung detail, click nyo lang po yung more info para sa more details, para ma-zoom nyo po kung ano ang area na unang nilandfall niya. Malinaw na Gian Eastern Samar po ang unang nilandfall nito sa may bandang Salcedo. Yan. Unang naglandfall daw ito sa may bandang Alog, Salcedo ng Eastern Samar as typhoon category. Maximum sustained wind bago ito naglandfall 129 km/h. So may idea na po tayo kung sino ang magiging mas malakas, si Tino ba o si Ursula. So posible pong mas malakas itong si Tino dahil si Ursula category 1 typhoon lamang ang inabot niya bago ito naglandfall dito sa may bandang Salcedo, Eastern Samar. Yan. At ito po yung naging trajectory niya. Duman ito ng Biliran, tumawid ng Masbate. Dito puro dagat naman siya, bandang Aklan, sa karagatan ng Aklan, and then tumawid dito sa may bandang Malay, naglandfall sa Yapak, sa Manok-Manok, tawag nila dito sa bandang Aklan, and then nag-Semirara Island, then nag-Ihin Island sa may bandang Mindoro, dulo na po ito ng Occidental Mindoro. Dito, at least, hindi masyado direkta sa kalupaan tumama. Mga ilang lupa lamang ang tinamaan ni Ursula. Pero, ang laki daw na naging epekto niya na, lalo na ng mga taga-Tacloban at Leyte. Yan. So, delikado pa rin ang naging ganap nitong si Ursula o international name Fanfone. Naganap ito ay 2019 po. Yan. So, tumama ito mga December 24. Yan. December 24 po ito naglandfall dito sa bandang Eastern Samar region. So malinaw po ha, mas malakas po o posibleng magiging mas malakas po ang ilalakas ni Tino dahil posibleng nga po itong umabot sa 150 km/h yung lakas niya. Base na rin sa ating intensity forecast para kay Tino within 48-hour period. Posible pa itong umabot sa 154 km/h to 70 yon hanggang 154 km/h po. Under category 2 typhoon po. Yan lang po yung inaasahan natin na ilalakas niya ni Tino, kaya may idea na po kayo mga folks kung mas magiging malakas. Dahil mas malakas po ito kay Ursula, alam na po natin na mangyayari ha sa maapektuhan, lalo na puro lupa ang tatawirin nitong si Tino. Hindi kagaya ni Ursula, halos karamihan dagat yung dinaanan niya. Si Tino halos karamihan puro lupa ang tatawirin niya. Yan o. Mula Gian Eastern Samar, Hamonhon, maglelete ito, magsisibu, magnenegros, hanggang Panay Island. Tapos magpapalawan pa siya. Oh. So, mas delikado po ngayon itong si Tino, kaya mag-ready po tayo mga folks. At mula naman sa tropical cyclone assessment natin, yung magiging trajectory niya, since highly confidence na nga po, yan po ang magiging tumbok ni Tino. Pero para makita na rin natin yung animation niya at yung multi-agency forecast, yan, mula sa global spectral model natin, malinaw naman po dito. Ayan, nag-severe tropical storm siya dito, then naglandfall talaga sa Eastern Samar. Pero dito, merong sumunod sa kanya. Pero mukhang hindi ito si 99W. Well, titingnan po natin yan ha. Mag-update tayo. Sa ngayon, nakatutok tayo kay Tino at makikita po natin ito naman yung mean sea level pressure ni Tino. Within 75-hour period na po yan. Maglalandfall talaga siya sa may bandang Gian Eastern Samar. Then lalabas ito ng bandang Kulyo o Linapakan sa Palawan. Yan po yung trajectory niya. So, malinaw po yun mga folks. So, i-ano natin, maglalandfall ito by November 3 o November 4 ng madaling araw, and then lalabas ito ng banda Palawan by November 5. Then exit ng Philippine Area of Responsibility
Sa November 5 naman ang kinagabihan na. Yan, mga bandang gabi na raw ito e-exit ng Philippine Area of Responsibility. Yan, or hapon o gabi. Iba yung oras dito kay Japan Meteorological Agency. So either mga bandang hapon o gabi, e-exit na ito ng Philippine Area of Responsibility pagsapit nga po ng bandang Wednesday or Thursday. Ayan, malinaw po yan mga folks ha. Yan po at yung si either 99W kasi baka may sumunod kay 99W. So titingnan po natin dahil yung kanyang convergence, i-double check na rin natin mga folks. Kasi malamang may mga nagtatanong, kamusta si 99W? Well, makikita naman natin dito, halos remnant na lamang siya, wala na. Pero mapapansin natin mukhang mayroong bagong Coriolis circulation. So titingnan natin kung ito ay susunod kay 99W. Titingnan natin po ha. Mag-update po tayo sa Facebook page para may idea rin ng mga kababayan natin. Then mataas din ito 33 km per hour po yan. Hindi yan si 99W ha, mukhang kapalit o kasunod na ni 99W. Kasi kay 99W po, ito na lamang po siya. Nalusaw na lamang siya dahil na-absorb ng husto ni Tino, ni Bagyong Tino. At mayroong bagong Coriolis circulation dito sa may bandang south of Guam o southeast ng Mindanao sa labas ng Philippine Area of Responsibility. So, tingnan natin mga folks. Obserbahan muna natin yan within 6 hours. Then, ipopost ko na lamang sa Facebook page ang detalye. Sa multi-computer models naman, ito po yung kasunod. So, after kay 99W, mukhang mayroong susunod nga po sa kanya at kikilos ito pahilagang kanluran. So, mukhang may pinapakita si GFS. Si Tino ay halos constant na talaga yung ganyan na magiging trajectory ni Tino. So, balikan nyo na lang po yung mga ensemble natin. Ito si Tino. So, doon talaga ang tumbok niya, bandang Gian Eastern Samar. At yung susunod kay 99W, mukhang nagkakaroon na accumulation trough dito o tropical wave. So, mukhang nagkakaroon ng tropical wave kasunod ni 99W. So, obserbahan natin yan ha, within 120-hour period. Kay NAVGEM naman, yan, ganun din ang tumbok niya, bandang Eastern Samar, pero medyo naiiba yung galaw niya. Dito, magme-Metro Manila ito ayon kay NAVGEM. Kay Icon, pare-pareho lang. At kay GEM, pare-pareho lang kay ECMWF. So, highly confidence na ng bandang Eastern Samar region, tutumbok itong si Tino. And then, yung susunod kay 99W, ito nga po yun, manggagaling dito sa south of Guam. And then, kikilos ito pahilagang kanluran naman. Tapos, bigla itong dumaos-dos. So, very erratic pa yung forecast. Mag-update tayo para dyan sa susunod kay 99W ha, mga folks. Samantala sa ulat lindol, well, mukhang mayroong pagyanig kanina lamang, mga bandang alas 11. Pero mukhang teleseismic po ito o labas sa atin sa bansa. Nagsimula po ito mga 11:13 AM or 11:14 AM po kanina. Well, tingnan natin kung dito yan sa loob ng bansa. Mula sa data feed ni PBOX, mula kanina madaling araw, mayroong isang magnitude 4.1 na itala. Mababaw lamang ito na 7 km lamang ang epicentral depth. Naganap ito kaninang alas 2:15 na madaling araw. So mukhang mga aftershocks ito sa may bandang Bogo. Tingnan natin kung na-filtered na po. Mukhang na-filtered na po ni PBOX yung month of November. Well, tingnan natin dahil mukhang mayroong pang mga double check natin kung puro November na ito. So mukhang puro November na siya. So mukhang na-filtered na ata yung earthquakes. So diretso agad tayo sa itong historical earthquake dahil marami kaagad ang mga aftershocks dito. Sa Manay, meron ng aftershocks pa rin. So tingnan po natin sa ating historical earthquake. Hopefully, na-separate na po. So, for the month of November, yan, na-filter na po. Yung total earthquakes na kagad natin, 111 na po kagad. 101 dito sa magnitude 2.0 pataas. Siyam na kagad sa magnitude 4 at isang magnitude 5, which is yung nga po unang lindol kahapon. Yan o. Nagkaroon ng magnitude 5 sa may bandang Tarragona, Davao Oriental kahapon. Clustered kagad, 50 kagad ang total earthquakes sa paligid. So, tuloy-tuloy pa rin ang aftershock sa bandang Manay. 10 naman sa may bandang Surigao region. Sa Surigao del Norte, so mapapansin nyo po, tuloy-tuloy pa rin ang aftershocks. At 30 naman dito sa bandang Bogo, Cebu naman. Yan, 30 yung total earthquake. So, tuloy-tuloy pa rin nadadagdagan ang aftershocks.
Kaya dahil dadaanan po kayo ng bagyo, ay yung mga kababayan natin sa may bandang Bogo or kung malapit kayo sa bundok ha, lumayo po muna tayo para iwas po sa biglaang landslide or yon, pagguho ng lupa nga po. At posible rin mangyari yung tinatawag na sinkhole kasi ilang araw at tuloy-tuloy po ang mga aftershocks dyan. So hindi maiwasan ang posibleng sinkhole po kaya mag-ready po tayo sa mga kababayan natin sa paligid ng Bogo, Cebu po. So apektado po ang buong Visayas yan. Naka-high alert na malamang ang buong Visayas dahil po sa darating na bagyo. Yan. And the rest, yan lamang po at marami kagad ang total earthquake natin ngayong araw. For the month of November, 111 na po ang total earthquakes natin. So tuloy-tuloy po yung ating mag-update po. Hindi ko pa po na-upgrade yung na-update yung ating report for the monthly earthquake total for the month of October. Bandang October po, ipopost natin yan sa Facebook page anytime. At narito naman ating 3-day weather forecast para sa ikalawang araw ng November 2025. At hanggang dito lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa ikalawang araw ng November 2025. Huwag mong kalilimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel. Visit lamang anytime sa ating website na www.pimoweather.com para sa ibang detalye gusto mong malaman na hindi natin isama ngayong hapon na sa ating report. At since magiging masama na naman ang panahon natin, lalo na sa Visayas area, mag-iingat po palagi, maghanda na po tayo ngayong araw pa lang. At visit naman sa ating website sa gusto malaman, pinaka-dynamic events, lalo na sa data feed ng aking weather station at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks, maghanda po ang lahat sa buong Kabisayaan at magandang araw po sa ating lahat.